Pinagpalang gabi po, pinagpalang araw sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na muli tayong makapagtalakayan dito po sa Effective Evangelism. Sa ating pong pagsisimula, hilingan ko po si Sister Lenny para tayo po ay pangunahan sa panimulang panalangin. Sige po, tayo po ay lahat ay dumulog sa Panginoon sa gabing ito. O Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na wala kaming ibang papupurihan, pasasalamatan, dadakilain, itataas, ihahayag, itatanya, kundi ang tanging pangalan mo lamang Panginoong Hesus sa aming mga buhay at sa kalagitnaan ng gabing ito Panginoon. Tunay po Panginoon na kami ay nagagalak sapagkat muli na naman Panginoong mapaparangalan ng iyong banal na pangalan sa buhay ng iyong mga estudyante, sa buhay ng aming tagapagpadaloy na magsasalita sa gabing ito. Panginoon, bago po kami magpatuloy, nais po namin kami ay magpalinis ng aming mga puso at isipan, Panginoon, upang sa aming pagharap sa iyo, Panginoon, maging karagod-lugod at karapat-dapat po kami, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran at sa gabing ito. Minsan pa yung banal na Espiritu Santo ang aming inaakin, Panginoon, na siyang patuloy na manguna, mangusap, maghari at patuloy na magpaalaala, patuloy na magbigay ng kalakasan at matibay na pananampalataya sa mga salita o sa aming mga papag-usapan, sa aming pong maririnig na iyong mensahe, na iyong pong turo sa gabing ito sa bawat isa sa amin about sa evangelism, Panginoon Lord. Salamat po ang kabukasan ng aming puso, ang aming isip, aming mga spiritual na mata, tayo nga ay patuloy naming buksan upang marinig namin, upang makamtan namin at matanggap ang iyong pagpapala sa gabing ito. Ang bawat isa ay pagkalooban mo ng kalakasan, pagkalooban mo ng karunungan, kaalaman at kaunawaan sa iyong mga salita sa gabing ito at pagpalain mo po ang aming guro na patuloy na iyong gagamitin at patuloy na kalakasan ang kanyang maranasan na nagbubuhat sa iyo. Kaalaman at karunungan, Panginoon, ay patuloy na maranasan ng aming gurong ito na si Pastor Joshua, Panginoon Lord. Salamat po at ang tagumpay po ay aming inaangkin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samantalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you po, Sister Lenny. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung Lecture 9, Discipleship and Sound Doctrine, a pathway designed for integrating truth, transformation, and care. At naniniwala po tayo na ang evangelism at ang discipleship, actually ang missional evangelism and discipleship ay magkasama. At ito po ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Panginoon, ang maghayag ng salita ng Diyos at ang mag-alaga. Ano po? Sa ating pong pagsisimula, ito po ay ating sisimulan sa isang tanong. At ito po yung ating magiging pagtatalakayan. So, can someone truly follow Jesus without truly knowing who He is? Ito pong tanong na ito ang magdadala sa atin para mas maunawaan ang kahalagahan po ng ating pong pinag-aaralan, ang puso ng ating pong pinag-aaralan dito po sa Effective Evangelism. At kalooban po ng Diyos na patuloy nating makita na meron pong inseparable relationship ang discipleship at sound doctrine. Hindi po pwede na ang isang tao ay maging tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo kung hindi niya kilala ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang sa information, kundi dun sa experience na meron siya. Tayo din, bilang tao, hindi tayo magtitiwala, hindi tayo susunod sa hindi natin kilala. At kung gawin natin yon, alam natin na hindi ito humahantong sa mabuting resulta. At ang taong nais maging tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo, buhay hanggang sa kamatayan, ay nagiging tagasunod lamang ng Panginoon kapag nakilalang lubos ng taong yon kung sino ang Panginoong Jesucristo at naranasan niya ang Panginoong Jesucristo mismo sa kanyang buhay. At napakahalaga na maunawaan po natin ito, at ito ay nakapaloob sa discipleship at sa sound doctrine na atin pong tinatanggap. Mahalaga po yun. Sound doctrine. Ano po? Hindi lang basta doctrine, kundi sound doctrine. Hindi lang basta discipleship, kundi intentional, personal discipleship, relational discipleship.
maraming mga iglesia sa panahon natin at kahit noong una, at maaaring sa pagdaan ng panahon kung hindi mauunawaan ng church, ay magpapatuloy na mayroong division sa head and sa heart. Sabi ng isang Bible school professor kung saan ako nakapag-aral, na ang atin pong head and heart should not be divorced. Ito ay parang mag-asawang kinasal na pinag-isa at hindi pwede at hindi dapat, hindi lang sa hindi pwede, hindi talaga dapat. Hindi dapat paghiwalayin. Ano po? Pero maraming mga churches, aware or unaware, merong division between heart and head. At maaaring hindi ito napapansin ng iba o napapansin ng iba pero they remain unspoken or unspokenly divide. May pagkakataon, aware sila na mayroong division sa ganito. May pagkakataon na hindi aware. Kaya pala hindi nagkakaroon ng growth, ng spiritual growth and maturity. Pagdating sa area ng discipleship and sound doctrine sa ating churches. So, may pagkakataon, yung mga churches na kinamulatan natin, pagdating sa emphasis nila sa discipleship, ang kanilang tinutukoy, it is about life transformation, it is about fellowship, it's about emotional and relational connection, di ba? With God. Pero, nananatili lang doon at madalas mababaw yung pagiging pundasyon sa sound doctrine and theology. Makikita natin maraming mga churches, meron silang discipleship program na meron silang aim of life transformation, pero yung life transformation na yun nakabase lang dun sa fellowship and emotional connection, pero hindi lumalalim pagdating sa commitment. Bakit? Kasi nananatili dun sa programa, nananatili dun sa konsepto na hindi dapat ipasok yung theology or sound doctrine kasi ang hirap nitong intindihin, masyado itong mabigat, mag-focus na lang tayo sa practical na pwedeng i-apply ng mga tao. Meron namang ibang simbahan na masyado silang nagbibigay ng emphasis. Ano po, sa pagtuturo ng creeds, systematic theology, at yung mga mabibigat na doctrine na pwede po nating pag-aralan. Pero ang kulang naman sa mga churches na ito, wala namang lalim. Wala namang lalim pagdating sa relational discipleship and intentional discipleship. Madalas mag-rebuke, madalas magturo, pero pagdating sa pag-aalaga, doon nagkakaroon ng pagkukulang. Walang init na nagpapanatili doon sa fellowship. Yung spiritual vitality na dapat magsusustain sa isa't isa, hindi lang dun sa head, kundi dun sa heart, nagkakaroon ng disconnection. Nagkakaroon ng disalignment. At kapag ka mayroong hindi balanse sa dalawang ito, o merong isang nawala, palaging kulang. Pero actually, tatlo yan. Along the way, pag-uusapan po natin kung ano pa yung isa. Sabi nung isang evangelist ni Reinhard Bank, a friend asked me what an Arctic river has in common with many Christians, and the answer was a frozen mouth. Maybe it is for the reason that Jesus said he had come to throw fire on the earth, to unfreeze the frozen. Witnessing and evangelism is gratitude for Calvary. Let the river flow and be blessed. Di ba po? Sabi ng evangelist na to, maraming Kristiyano parang katulad ng Arctic River frozen at the mouth. Pagka tiningnan po natin sa Google, yung Arctic River, ang sabi po ng Google, an Arctic river can be frozen at its mouth because rivers in the northern hemisphere flow from south to north and the headwaters that before the downstream northern parts do.
So, ito yung dahilan kung bakit nagiging frozen at the mouth yung Arctic River. Ang ibig sabihin, mula sa una hanggang sa dulo, walang dumadaloy na flowing water. Kasi nga, frozen. 'Di ba? Ganon din tayo. Maraming mga Kristiyano, kaya hindi nakakapag-evangelize, nag-froze na. Dinaanan na natin yung barriers, 'di ba? Pero bukod dun sa barriers, meron ding division in the head and the heart. At hindi natin kailangan na alisin yan sa ating awareness. Binubukas ng Diyos yan sa ating puso at sa ating isipan. Kaya nga ang sabi ng evangelist ni Reinhard Bank, kaya si Lord magto-throw ng fire sa earth para i-unfroze yung mga frozen. Ano ibig sabihin? Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin para ma-unfreeze. Ano po? Yung ating mga reasons, intentions, motivations, para ma-unfreeze tayo. At pagka hindi na tayo frozen, gagamitin tayo ng Panginoon mightily and effectively. Diba? Totoo to. May pagkakataon, pag nagsasalita tayo, hindi lumalabas sa atin yung salita na yun dahil mahal natin yung tao. Yun yung nakakalungkot. Kapag ka naging sobrang focus tayo sa doctrine, may pagkakataon na hindi na tayo nagiging sensitive dun sa taong kinakausap natin. Hindi naman natin gusto pero nako-condemn natin siya. May pagkakataon naman, sobra naman tayong compassionate dun sa taong yun. To the point na nane-neglect natin yung truth ng doctrine kaya nako-compromise yung kanyang sinful or carnal lifestyle. Diba? Kailangan naka-anchor tayo sa truth and love ng Panginoon. Kapag hindi, merong kulang. Hindi ko pwedeng sabihin walang patutunguhan, pero merong kulang. Kalooban ng Diyos na makilala natin siyang lubos. Kalooban ng Panginoong Jesucristo na sumusunod tayo sa Kanya dahil kilala natin siya at naranasan natin siya. At ang discipleship and doctrine, di sila magkaaway. Kailangan magkasabay sila. Sumasayaw, tumutugtog, pinamumuhay. Discipleship and doctrines are not enemies. Ang discipleship tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng sustainable fellowship. Ang doctrine, ang sound doctrine, ang tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng sustainable foundation sa truth ng Bible. So, the head and heart must have unity. The unity of head and heart. Pag bumalik tayo sa first century Christians, sa Acts chapter 2 verse 42, sinabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Makikita po natin, hindi binanggit dito yung entertainment na pwedeng gawin nila. Na-win ang mga early Christians dahil sa preaching of the truth. Nung bumaba ang Holy Spirit at the time of Pentecost na puspos ang lahat ng Kristiyano, si Peter tumayo, tinuro niya sa mga tao kung ano yung katotohanan, yung truth ng gospel. At 3,000 sa preaching na yon naligtas. At simula noon, araw-araw may dinadagdag ang Panginoon sa kanila. At nananatili sila hindi dahil may magandang church building, hindi dahil mayroong masarap na ventilation, hindi dahil may mahusay na preacher, hindi dahil may magaling na worship team. Nanatili sila hindi dahil sa strategy na meron ng mga disciples, apostles, ang mga early Christians. Nanatili sila dahil sa turo, sa katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Mga magulang ko at kapatid, sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano, walang makakapagpanatili sa isang mananampalataya sa loob ng bahay, sambahan at sa pananampalataya, kundi ang pagkakakilala niya ng lubos at ang pagkakaranas niya sa Panginoong Hesus. At wala ring makakapag-alis sa kanya sa pananampalataya kapag yun ang kanyang naging foundation and motivation. Kaya napakahalaga po nito. Tayo po,
bilang mga Kristiyano ngayon, katulad din natin ng mga early Christians, tayo ay we are a Christian community. At pag sinabing Christian community, tayo po ay nagsasama-sama sa pananampalataya. Katulad nila, ano po, meron din tayong fellowship, nakikinig ng salita ng Diyos, nagsasama-sama sa pagpupurit, pagsamba, pananalangin, may pagkakataon kumakain din, ano po. Sabi nga ng iba, mas marami daw uma-attend sa church pag first Sunday kasi may merienda. Pero hindi po merienda yon, ano. Pero nung unang panahon, talagang yung breaking of bread nila ay dinidivide nila at binibigay nila. Kumakain talaga sila, hindi katulad sa atin na kapiraso lang. Pero ang hindi naman mahalaga doon yung pagkabusog, no? Yung pag-alala at pagsama ng Panginoong Hesus sa atin. Ay, isa pa, mas marami daw umaattend sa church pag anniversary. Kahit kapitbahay na hindi umaattend may balot pa. Pero, kidding aside, makikita po natin na bahagi po ng fellowship itong mga bagay na to. Pero hindi nawawala yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Di ba po? At hindi lang basta pagtuturo, nakikinig sila sa turo na dinadala ng mga apostol na tinanggap din nila sa Panginoong Hesus. Kung meron akong the best na lagi ko na-appreciate kay Apostol Pablo sa communion at sa ibang mga epistles niya, lagi niya ginagamit yung phrase na ito ang turo na tinanggap ko at binibigay ko naman sa inyo. Alam niyo po yung credibility ng teaching na tinatanggap natin. Hindi lang basta dumaan sa isip niya, hindi lang basta na-discover niya, kundi inaangkin niya na hindi yun original na sa kanya at wala siyang pakialam kahit di yun original kasi ang mas mahalaga yung pinanggalingan ng tinuturo niya, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tinanggap niya yon at ibinibigay naman sa mga mananampalataya. Discipleship. Sound doctrine. Diba po? Yung pag-aaral nila ng salita ng Diyos at pagkilala nila sa Panginoong Hesukristo, sumunod na yung lahat. Yung fellowship, yung worship, yung service, yung obedience. Hindi po i-freenont na pumunta ka sa church, mahusay ka, tumugtog ka, mag-preach ka, mag-lead ka. Hindi. Nung nakilala nila ang Panginoong Hesukristo, automatic. Dahil naramdaman nila ang pagmamahal ng Panginoon, kahit hindi sila piliting magbigay, anong ginawa nila? Binenta nila lahat ng ari-arian nila. Binigay sa mga disipulo, sila na mahala. Yung buhay nila, iniwanan nila alang-alang sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon. Walang pumilit sa kanila. Naunawaan lang nila kung ano yung mahalaga. Yun po yung dapat na ilagay natin sa puso't isip natin. Hindi natin kailangang magmakaawa sa kahit sino. Ang kailangan natin manalangin, magturo, mag-alaga. At ang Diyos ang kikilo sa puso ng bawat isa para maglingkod. Ano po? Ito yung buhay na pinamuhay nila. Yung theology nila na meron sila, hindi lang basta nanggaling sa Bible school teachers na mahuhusay, sa Bible school na kilalang kilala, sa mga libro na makakapal. Hindi. Yung theology na meron sa kanila, ito yung sound doctrine, ito yung biblical truth. Noon, hindi pa nga nila ginagamit yung word na biblical truth, di ba? Para sa kanila, ito yung gospel. Ito yung mabuting balita. Ano nangyari sa early church? So, ang early church, naging buhay na buhay. Nagkaroon ng magandang testimony sa early Roman Empire, nung time na yon ng pagsakop nila sa Israel. Pag binasa natin yung mga history books, maraming namamatay dahil sa sakit, ano po? Maraming mga babaeng balong napapabayaan. Pero nung pumasok sila sa community ng mga Christians, kahit yung mga ketongin, inaalagaan ng mga healthy Christians. Ano nangyari sa mga healthy Christians? Nahawaan ng ketong. Diba? Nung nahawaan sila ng ketong, lahat sila may ketong na, inintay na lang nilang mamatay sila, magkakasama sila, masaya pa rin sila. Nakita natin yung impact ng fellowship, ng worship, kasi merong gospel, yung truth, yung foundational truth na naging dahilan, bakit ko to ginagawa?
Ito yung naging dahilan kaya minahal ng bawat isang isa't isa. Walang itinuring na mas mayaman, mas mahirap, politiko o anuman, hindi. Lahat pantay-pantay na mananampalatayang Kristiyano. Niyakap nila yung tawag sa kanilang Christians kasi sumusunod sila kay Kristo para sa panahon ng mga Kristiyano noon. Ito ay sarcastic. Pero hindi, ito ay naging identity. Itong mga Kristiyanong ito, itong mga Christians na ito, iba sila. At dapat yan pa rin yung maging identity natin ngayon. Diba po? Sa early church, yung evangelism lumago, dumami sila numerically kasi kahit hindi natin i-target yung numbers, mga kapatid, kahit hindi natin i-target yung numerical growth, pag naging faithful tayo sa evangelism, imposibleng hindi tayo dadagdagan ng Diyos. Kasi yung naging tapat sa maliit, pagkakatiwalaan ng malaki. At ang naging tapat sa malaki ay bibigyan pa ng ibang ipagkakatiwala ang Panginoon. Imposible na kapag nagiging tapat tayo, hindi tayo palalaguin ng Panginoon. Kasi prinsipyo yan ng Biblia. Kapag tapat ka, ang Diyos magbibigay sa'yo ng angkop dun sa katapatan mo, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa katapatan niya. Ano po? So, nakikita natin yung faithfulness ng mga early Christians sa teaching and preaching, prayer, fellowship, worship. Ito yung naging dahilan kung bakit lumago. Lumawak yung Christianity. Umabot pa sa panahon natin. At isa sa malaking samahan ng pananampalataya sa buong mundo. Pero, syempre, yung genuinity ng pagiging Kristiyano hindi naman nasusukat sa dami. Ito'y nasusukat sa faithfulness natin. Ito'y nasusukat sa submission, sa obedience natin sa Panginoon. So yung teaching na ito nag-produce ng transformation. Matinding transformation. At yung fellowship nila, talagang nakilala sila. Higit sa lahat nakilala ang Panginoon. Diba? So they didn't just proclaim Christ, they practiced Christ. Ang halaga nun. So why doctrine fuels discipleship? Bakit nga ba mahalaga yung doctrine sa discipleship? Bakit ba mahalaga yung sound doctrine, sound teaching sa discipleship? At bakit mahalaga sa atin to ngayon? So yung doctrine, ito yung nagbibigay ng direction sa discipleship. Ang doctrine ang parang timon na nagiging dahilan o daan para ang barko ay pumunta sa patutunguhan niya. At gaano kalaki yung barko. Diba? So makikita natin na napakahalaga ng sound doctrine. At para din itong mapa. Ang doctrine ay parang mapa para sa isang taong manlalakbay. Kapag walang mapa, maliligaw ka. Kahit gaano ka professional na manlalakbay. Kaya mahalaga, kung merong manlalakbay at may mapa, alam natin makakarating yung manlalakbay sa patutunguhan niya. At hindi magiging smooth. Kasi sa journey, mayroong mataas, may mababa, may babato, may ilog na dapat tawirin. Pero mahalaga may mapa. Mahalaga may gabay. At syempre, higit sa lahat, ang gumagabay sa atin sa sound doctrine ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So, kapag ka ang doctrine, walang discipleship, nananatili lang yan sa utak. Di ba po? Pag ang discipleship, walang doctrine, hindi pwedeng puro puso lang din eh. Di ba po? So, kapag ka ang doctrine, ang discipleship walang doctrine, ang sinusunod natin yung nararamdaman natin. Di ba? Para nagmamahal sa maling panahon. Nagmamahal sa maling sa sitwasyon na hindi naman kalooban ng Panginoon. 'Di ba? Doon sa tao na hindi naman nais ng Diyos na bigyan mo ng panahon. 'Di ba? Ayokong sabing maling tao para sa akin kasi yung word na maling tao masyadong yun eh. Masyadong matindi yun. Ibig sabihin pag sinabing maling tao, ikaw tamang tao ka, 'di ba? So, ibang topic yun. Pero ang ibig ko pong sabihin, 'di ba? Ang discipleship at doctrine kasama sila.
Hindi pwedeng pure feelings, di rin pwedeng puro utak. Kaya, ang reminder sa atin, kapag ka nag-fail tayo na i-lead ang mga tao, lalo na ang tupa na pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Hesukristo sa tamang pananampalataya, magiging failure yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng Lord. Hindi tayo magiging faithful. So if we lead people to faith, but faith fail to ground them in the truth, we raise spiritual infants who cannot face the real world. Yan matindi, di ba? Parang nagkaroon ng anak na hindi mo naturuan, hindi nila kayang harapin yung totoong mundo paglabas ng bahay. Masyadong binibi sa loob ng bahay, masyadong inispoil. Paglabas, ang hirap pala ng tunay na buhay. Ito pala yung tunay na buhay. Diba? Ganyan din. Yung mga spiritual infants na nakakilala sila kay Jesus, pero nag-fail tayo to disciple them and teach them sound doctrine. Pag lumabas sila, ganito palang, hirap mag-share. Akala ko ganito, akala ko ganyan, akala ko madali maging Kristiyano. Pag dumating yung trials, persecution, ang dali nilang bumagsak. So kapag yung discipleship walang doctrine, para tayong nagtatanim ng buto na wala namang ugat. 'Di ba? Ano ibig sabihin? Baog yung buto. Matutuyo lang siya. Hindi siya tutubo. Hindi siya lalago. Pag dumating yung araw, lalo nang mas matindi. Hindi na mabubuhay itong seed na 'to. 'Di ba? Yung hardship, yung temptation, dahil nga walang ugat, hindi tumutubo. Makikita natin mawawala na lang siya sa pananampalataya. Bakit? Puro tayo turo eh. Puro tayo doctrine, walang discipleship. And nangyari dun sa tao, nanampalataya siya kay Jesus, na-condemn siya ng na-condemn, na punong-puno na siya ng doctrine, nagkaroon pa ng confusion dahil ang daming nag-a-arise na question, hindi naman nasasagot ng maayos dahil sobrang systematic, ang daming tinuro, ganto ganyan, di ba? Hindi na alagaan, nawala. Ang sound doctrine, tinuturo sa atin, hindi lang, pero ang foundation talaga ay ang buhay, kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus, paglibing at pagkabuhay niyang muli. At yun pinag-aralan din natin ng nakaraan. Pero napakahalaga na may turo sa atin sa sound doctrine, sino ba ang Diyos? Ano ba ang kasalanan? Paano ma-identify ang kasalanan? Bakit mahalagang biyaya ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan? Paano ba ang kaligtasan nagwo-work sa buhay ng isang mananampalataya? Ano po? Paano ang kaligtasan kumikilos? Ayan, mas maganda yung Tagalog na Tagalog. Baka isipin niyo po, salvation by works yung, hindi. Biyaya nga ng Panginoon yung kaligtasan na tinanggap natin, di ba? At anong ibig sabihin o anong itsura kapag tayo po ay tunay na sumusunod sa Panginoong Jesucristo? Kapag itong mga bagay na ito, itong foundational truths na meron dito, sa binanggit ko po, kahit iilan niya, nabigay natin yung clarity, magkakaroon po ng maayos na pathway ang discipleship. Diba po? So, sabi po ng isang theologian, you cannot love what you do not know, and you will not defend what you do not understand. Yung mga tao na nagmamahal sa hindi naman nila alam o hindi nila kilala at pinagtatanggol yung hindi naman nila lubos na intindihan, nakikisawsaw lang o nakikisama sa iba. Pagka nalaman na nila yung depth ng kanilang minamahal o pinagtatanggol, dalawa lang yan eh. I-admit nila yon o kaya bibitawan nila yon. Kasi yung truth ang magmamatter kung itutuloy pa rin nila yung pagmamahal at pag-defend. Diba?
Kaya nga yung truth at transformation, hindi rin natin pwedeng alisin yan. Sound doctrine bears the truth. Discipleship, ito yung process. Ang goal, ang purpose is transformation. They belong together. Head and heart should not be divorced. Doctrine feeds the mind so the heart can burn with conviction. So why discipleship makes the doctrine alive? The doctrine without discipleship can become cold, distant, even arrogant. When knowledge is not accompanied by love and obedience, it turns into pride. Yung nga po yung sinasabi natin. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, di ba? Kahit anong gawin natin, para sa Diyos, iniisip natin, ginagawa natin para sa Diyos. Pero walang pag-ibig na nagmumula sa Diyos at para sa Diyos. Ano po? Walang kabuluhan ng lahat. Bakit? Kasi hindi naman natin dapat gawin ang mga bagay para sa Diyos. Ano po? Dapat maintindihan natin yung ginawa ng Diyos para sa atin at mag-respond tayo doon. Di ba po? So kahit tama yung thought na ginagawa ko to para sa Diyos, mas masarap na yung kilos natin, it is the response, it is our utmost response to what God has done and accomplished, triumphantly victory accomplished for us. Diba? May pagkakataon pag puro doctrine, puro tayo aral, nagiging mayabang na lang tayo. Sabi nila nakakayabang daw ang Bible school. Totoo po yun. Nakakayabang ang Bible school kung hindi bumababa yung pumapasok sa isip natin papunta sa puso. Pero, mas mayabang yung mga tao na hindi nag-aaral pero nagtuturo. Di ba po? Mas mahirap yun. Kasi, nagliligaw sila. Hindi tayo pwede maging arrogante. Kaya kailangan maging balanse ang lahat ng bagay. Lahat ng pumapasok sa isip natin, bumababa sa puso natin, ito yung kalooban ng Panginoon. Sabi nga ni Paul sa Corinthians, sa Corinthian church, when knowledge puffs up, love builds up. 'Di ba? So, kung yung theology natin hindi nag-humble sa atin, hindi nag-shape sa atin para maging kasing gracious tayo ni Jesus, at hindi nag-shape sa atin sa Christ-likeness, hindi po yung sound doctrine. Kung masyado nating ipinipilit yung gusto natin dahil sa paniniwalang tinanggap natin, binabrand natin yung pangalan ng doctrine na meron tayo galing sa pangalan ng ibang tao at yun yung sinusunod natin at inaaway natin ng ibang tao dahil hindi sila lumilinya dun sa doctrine na sinusunod natin. Kapatid, baka mali ang daan na nilalakaran natin. Meron akong isang pastor na tinanong, sabi ko, Pastor, anong stand nyo? Arminian ba kayo? O Calvinist ba kayo? Napakaganda ng sagot sa akin ng pastor na to. Alam niyo po ang sagot niya sa akin? Kay Kristo ako. Kay Hesus Kristo ako. Di ko po makakalimutan yon. Doon po yun sa Luntal, sa bahay ni Mami. Nung pauwi na siya galing sa amin, doon ko siya tinanong. Si Pastor Henry po yung tinutukoy kong pastor. Kasi bakit natin ito ililinya yung sarili natin sa pangalan ng ibang tao? Kung meron namang pundasyon na hindi matitinag, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang banal na Espiritu Santo na nag-iingat sa ating mga puso. Ano po? So, discipleship puts doctrine into motion. It turns belief into behavior. Napakahalaga na kung ano yung pinaniniwalaan natin na tama, ito yung nagiging buhay natin. At totoo po yun. From the abundance of the heart, the mouth speaks. At kung ano yung ating iniisip, sinasalita, laman ng ating puso, imposible na maging malayo dun yung ating pamumuhay. Bakit may mga relihiyon na okay lang sa kanilang pumatay? At para sa kanila banal iyon. Dahil yun ang doktrinang tinanggap nila. Pero hindi yun tama. Hindi yun sound doctrine. Bakit mayroong mga ibang taong nagtuturo na okay lang magkasala kasi pinatawad ka na ni Lord past, present, and future sins? Diba?
So wala naman siguro talagang directly magsasabi na okay lang magkasala, pero yung implication na pinatawad ka na ni Lord, past, present, and future sins, naglalagay sa mindset mo to willfully sin in the future. Though may possibility talaga na magkasala tayo, pero yung willful thinking na pinatawad na ni Lord kahit anong gawin ko at gagawin ko, willfully, sinfully. Di ba? Mali yun. Hindi yun sound doctrine. So, it takes what in the hand and drives it into the heart and hands. So, that's why Jesus didn't just say, teach them what I've said, but teach them to obey everything I have commanded you. Diba yun yung sabi ni Jesus sa kanyang Great Commission? Ano sabi ni Jesus sa Great Commission? Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit, teaching them what I have commanded you. Diba? And I will be with you into the ends of the age. So, teaching them to obey. Teaching them to obey what I have commanded you. Everything that I have commanded you. And I will be with you into the end of the age. So, ang doctrine nagtuturo sa atin kung ano yung dapat nating sundin. Tama? At ang discipleship ang tumutulong sa atin para maging masaya tayong masunod ang mga bagay na yun. Kung may isa akong pinagpapasalamat sa Panginoon sa mga magulang ko, kay Pastor Leona, Pastor Emil, na iminulat kami sa pananampalataya na alam kong merong matibay na pundasyon at tamang pananampalataya sa Panginoon. Kung merong pinaka-the best na regalo na pwedeng ibigay ang magulang niya sa kanyang anak na hindi mananakaw ng kahit sino, ito ay ang tamang pananampalataya sa Diyos. Tamang pananampalataya sa Diyos, hindi relihiyon, kundi yung relasyon sa pananampalataya na meron po tayo sa Panginoon. So, hindi head versus heart, 'di ba? Minsan tinatanong nila, parang alam niyo po yung pinagtatalunan ng mga taga-sekular, yung mga nag-aaral, ano bang mas mahalaga, diskarte o diploma? Bakit mo paghihiwalayin yung diskarte at diploma? Mahalagang mag-aral, mahalaga din may diskarte. 'Di ba? Pero iba naman yung context noon, pero mas malapit kasi parang pinag-aaway nila yun eh. Pinag-aaway din nila yung faith and works. Ano bang mas mahalaga, pananampalataya o gawa? Bakit pag-aawayin yung pananampalataya at gawa? Magkasama naman talaga yun. Di ba po? Hindi natin pwedeng pag-awayin yung discipleship at doctrine kung alin ang mas mahalaga sa kanila kasi pareho silang mahalaga. Para nating pinag-aaway ang mag-asawa, sinong mas magaling, babae o lalaki? Sinong tama? Asawang babae o asawang lalaki? Di ba? So, palaging magkasama ang head at ang heart. At kapag ito ay naging united, ililid niyan tayo at yung mga tao sa transformed lives. So, the revival of sound teaching is not optional, it is vital. Marami po sa mga modern day teaching ngayon, shallow, shaky. Shallow belief, shaky faith. Tanungin niyo po yung mga Kristiyano ngayon, doon sa mga pinupuntahan nilang church. Kahit nga sa church natin, pwede tayo magtanong at malulungkot tayo pagka sinagot nilang hindi nila gaanong alam yung pundasyon ng kanilang pananampalataya. At yung pananampalataya na yan, madaling mayanig. Bakit? Bakit nga ba marami ngayong Kristiyano, ngayong panahon natin, sobrang nag-struggle sila? Hindi naman dahil tamad sila. May pagkakataon na ganun. Pero may pagkakataon, ang kulang talaga ay yung sigasig. Bakit hindi gaanong masigasig yung mga Kristiyano? Kasi kulang sila sa pundasyon ng pagiging masigasig. May pagkakataon, guilty tayo dyan. Nagpo-fall short tayo sa pagtuturo ng sound doctrine kasi mas nafo-focus tayo dun sa moralistic, therapeutic approach ng teaching. Ano ba yung okay sa kanila, relevant sa kanila, makakapagpagaan ng pakiramdam nila, makakapagpasaya sa kanila. 'Di
'di ba? Hindi natin dapat i-neglect 'yun. Pero masyado na tayong nasanay sa mga branding, sa kung ano-anong mga bagay na nagligaw sa atin na dapat sa sound doctrine tayo papunta. So kung gusto natin ng totoong transformation, hindi tayo lalayo sa teaching of sound doctrine. Gusto natin ng spiritual breakthrough, spiritual experience, pero inaalis natin yung biblical understanding. May pagkakataon yung inaakala nating spiritual experience nagiging emotional flow lang pala. Kasi nadala ng ilaw, nadala ng tugtog, nadala ng closing na speech ng nagsasalita na parang makabagbag damdamin, di ba? Hindi naman siya guilt trip pero parang ganun. Umiyak, lumuhod, naglupasay, nangisay. Pero paglabas di pa rin na bagong buhay. Bakit ganun? Kasi kulang pagdating sa pagtuturo ng sound doctrine. So, yung mga theologians tinawag tong ganitong klaseng pagtuturo na teen discipleship. So faith that's enthusiastic but easily shaken by culture, doubt, or suffering. Hindi nawala yung enthusiasm, hindi nawala yung talagang pagpupursige sa pagtuturo, pero dahil shallow nga yung doctrine na itinuturo, shaky yung doctrine na itinuturo, anong nangyayari? Pag dumating sa culture na meron ng mundo, madaling umadapt yung mga taong to, dumidikit sila kahit hindi naman kailangan. Hindi sila umaagwat. Yung doubt nila nag-a-arise pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema ng paghihirap, ang daling mawala sa pananampalataya. Bakit? Kasi natatakot na magturo yung marami ngayon. Ayaw magturo ng tungkol sa kahalagahan ng resurrection, ng glorified body. Ano yan? Ano lang ba yun? Necrological service? Hindi po. Yung pagtuturo natin ng glorified body, hindi lang pang necrological service yan. Bahagi yan ng resurrection eh. Bahagi yan ng blessed hope natin. Bakit hindi mo yan ituro sa local church? Bakit ka matatakot? Bakit iisipin mo, ito si pastor parang iniisip yata gusto kaming mamatay? Hindi. Lahat ng tao pupunta doon. Pero mas maganda, naiintindihan nila na may mas mahalaga sa buhay na to. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi yung katotohanan na tinanggap natin sa Panginoon. Bakit tayo magiging selective pagdating sa pagtuturo? Mga magulang ko at kapatid, ito ang magpapatatag sa pananampalataya nila. Pag dumaan sila sa pagsubok, alam nila temporary ang pagsubok. Pag dumaan sa paghihirap, alam nila temporary ang paghihirap. Pag dumaan sa pain, alam nila temporary ang pain. Kasi may abundant life na inihanda ang Panginoong Hesus. Yun yung nais ng Diyos. Hindi tayo tumingin sa mga bagay sa mundong to. Hindi maging masyadong mapayat yung discipleship o yung sound doctrine. No, yung doctrine. Kasi yung sound doctrine, hindi siya mapayat. Ano po? Binabawi ko yun. Sinabi ko, hindi mapayat ang sound doctrine. Hindi tayo dapat magturo ng thin doctrines. Hindi tayo dapat magkaroon ng thin discipleship. So the greatest tragedy of our time is that we have people who are spiritually warm but doctrinally empty. Madami tayong mga tao masigasig. Gagawin ko to para sa Diyos. Pero ang problema, hindi naman yun yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. Sabi nga ng maraming pastor na naririnig ko sa maraming preacher, kahit dun sa mga tiyuhin kong kambal na pastor, maraming busy sa kingdom pero walang time sa king. Yun ang nakakalungkot. Kaya kailangan po i-revive yung sound teaching. At hindi ito optional. Vital po ito, mga magulang ko at kapatid. Mga kapwa ko mananampalataya at lingkod ng Diyos. Ibalik natin yung sound doctrine. Hindi yan KJ. Kailangan niya ng church. Yan ang kailangan nila. Bakit dumadami yung depressed ngayon? Yung merong anxiety? Kasi nga dahil sa shallow, shake teachings na meron sa church. Diba po? Hindi ko po sinasabi na walang kwenteng tinuturo natin ngayon.
Ang nais ng Diyos, bumalik tayo sa turong tinanggap natin sa Panginoon. Turong ibinigay sa atin ng mga naunang Kristiyanong tumanggap nun at ipinasa sa atin. So a disciple knows what they believe and why they believe. It is a stable, fruitful follower of Christ. Kapag kayang tagasunod ni Kristo, hindi disciple ni pastor. Kaya ang hirap nung tawagin nating disciple ko yan di ba? Disciple yan ni Lord. Pero pinagkatiwala sa atin, kaya pwede na rin nating turing natin. Huwag lang nating angkinin. Kasi ang pastor, hindi hari yan ng church. Di ba po? Ang pastor, hindi hari ng church, at ang asawa niya, ang pastora, hindi yan ng reyna. Si Jesus, ang Diyos, ang tanging nagmamay-ari ng church. Pero ang pastor, mahalagang igalang. Kasi ang pastor, ang itinayong tagapanguna, kaya hindi dapat inaaway ang pastor. Dapat yan sinusuportahan, minamahal. Dahil yan ang nagtuturo. Pagka mayroong tinuro sa atin ng pastor natin na medyo masakit-sakit sa atin, aba hindi tayo dapat magwala. Dapat tayo magpasalamat kasi ang sugat, masakit kapag ginagamot. Pero kapag in-endure natin yung paggagamot sa sugat, magpapasalamat tayo pag gumaling. Kasi temporary lang ang pain. Discipleship. May time yung sound doctrine, yung truth. Masakit-sakit yan ng konti. Minsan hindi talaga konti, masakit talaga siya. Pero para sa atin yan sa ikabubuti natin yan At ang theology, wag nating anuhin yan, theology. 'Di ba? Parang sa mga musicians, ayokong mag-aral ng music theory. Hindi Kasi yung theology hindi lang para sa mga Bible school student, Bible scholars, para sa lahat yan ng Kristiyano. Kasi ang theology, ang sound theology, sound doctrine, ay nagsishape sa atin. Ibibigay sa atin ng direction sa pananampalataya. Ayan. So, discipleship and doctrine are one heartbeat. Yan po yung sinasabi natin kanina. So, kahit nasa head yung doctrine at yung discipleship nasa heart, hindi naman nananatili yung doctrine sa head, bumababa siya sa heart. Kaya isa lang yung heartbeat ng doctrine at discipleship. Heartbeat ng puso yan ng Diyos. Diba? Kaya yun yung challenge sa atin, tayo mga Christians. So, ito po yung mga tanong, pwede nating sagutin sa sarili natin. Are you a learning disciple? Kasi lahat naman tayo disciple Kahit discipler na tayo, or mas gusto kong tawaging mentor, kahit ginagamit tayo ni Lord na mentor, disciple pa rin tayo. Ang greatest mentor natin ang Holy Spirit. So ang tanong, are you still learning disciple? Are you still teachable? Kasi pag dumadaming alam, pag tumataas yung tawag, dati sister brother lang, naging deacon, deaconess, naging pastor, pastora, naging reverend, naging bishop, o kaya naging Bible school graduate, naging master sa Bible school, naging doctorate sa Bible school. Aba, ganun parang nag-iiba. Ayaw makinig. Parang nagkakaroon ng, dito ako makikinig dito, ari bata. Sinong preacher? Si ganito. Mas magaling ako dyan. Hindi. Pag yun na yung nangyayari sa atin, mga kapatid, nako, kabahan na tayo. Hindi na tayo teachable. Kasi kahit sa bata, kayang mangusap ng Diyos. Pagbukas yung puso natin sa pagtuturo. So, ang tanong, ito, mahalaga to. Are you still hungry to understand God's word more deeply? Ito kasi yung danger. Pag masyado na tayong nahook sa theology, ito po, guilty rin ako dito at some point kasi dumating ako dito. Mas maraming time ako nagbabasa ng libro, nakikinig sa mga professors ko sa Bible school, kaysa basahin ko yung Bible ko. Grabe, no? Pero alam niyo po, nung pinarealize sa akin ni Lord yon, na bumalik sa Bible, kasi ito yung pinaka-foundation ng lahat. Mas maraming nire-reveal, ini-illuminate ang Holy Spirit sa pagbabasa kaysa sa pakikinig sa mga professor sa Bible school at pagbabasa ng libro. Kasi iba, pag ang Diyos ang nangusap,
walang katumbas na kahit sinong Bible school teacher, theologian, author, kung ano pa man. Ang discipleship, hindi tumutukoy ito sa perfection. Kasi wala namang perfect eh. 'Di ba sabi nila practice makes perfect? Hindi ako naniniwala dun eh. Though nagkakaroon ng magandang outcome, mas maganda that sabihin na lang natin practice makes progress. Kasi hindi ng discipleship eh. Kasi discipleship is not about perfection but progress. Palaging mayroong hagdan na inaakyat tayo. At yun yung isang bagay na napakahalaga. Na nais ng Diyos na matukoy natin, makita natin. Diba? And doctrine gives us the right direction for that progression. Kapag meron tayong sound doctrine na dala-dala mula sa Panginoon, meron tayong tamang direction. Diba? Sabi ng isang evangelist sa group of pastors, our task is not to make converts, but to make students. Student of Jesus, student of His Word, student of His ways. Kasi yun talagang calling natin. Magturo, mag-alaga. Ang role ni Lord, at yun lang talaga, siya lang talaga makakagawa ng role na yun, ay magligtas. Siya nagliligtas, siyang bumabago ng puso. Tayo, binigyan lang ni Lord ng blessing sa partnership na to. Babalik tayo dun sa unang topic natin, Missio Dei, sa mission of God. Bumagsak sa likod ko. Okay po. So, when we study doctrine, thank you, Pilab, we're not chasing academic pride. We're pursuing intimacy with God. Kasi ang Bible, punong-puno yan ng sound doctrine. At hindi natin pwedeng sabihin, hindi tayo dapat magturo ng doctrine, di ba? Apostles' Creed, ganito, ganyan. Hindi natin dapat basahin yan. Dapat Bible. Hindi na rin tayo makinig sa ibang preacher. Huwag na tayong magbasa ng libro. 'Di ba? Hindi naman yun yung kalooban ng Panginoon, 'di ba? Ang Holy Spirit palaging gumagabay. So, we want to know Him and not just about Him. Yun yung ibig sabihin ng doctrine and discipleship. We want to know God, not just about God, not just about the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. We want Jesus Christ. We want the Holy Spirit. We want Father. We want God. So ito po yung nais ng Diyos na patuloy na maging maging responsive tayo. Na yung heartbeat ng doctrine and discipleship, ito yung maging heartbeat din natin. Ito yung mag-shape sa atin, mapuno tayo ng pag-ibig ng Panginoon. So, the biblical foundation of discipleship and doctrine. Subukan ko po magsalita ng mas mabilis. So, sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sabi po dito, Jesus said, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." So, makikita po natin dito na sinabi sa atin ni Jesus, hindi po ito request, kundi ito po ay command. Ano po? Ito po ay sinabi ni Jesus para gawin talaga natin. Ito yung calling natin. To make disciples. At anong ginagawa ng mga disciples? Natututo, sumusunod sa kung anong tinuro ng Panginoong Hesukristo. At ito yung nais ng Diyos na patuloy na gawin ng lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano. Ipamuhay ang pagdidisipulo. At ito yung mga biblical foundation of discipleship and doctrine. So Jesus Christ is the model of the doctrine-driven discipleship. Jesus was the perfect teacher, and He didn't just tell people to follow their hearts. He taught them truth that reshaped their hearts. Diba? So sabi ni Jesus sa Mark chapter 1 verse 38, "Let us go somewhere else
to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. Nakita po natin si Jesus, ito yung mission niya. Magpuro, to teach, to preach the truth, at magpagaling ng mga may sakit, ipakilala ang kaharian ng Diyos, ipakilala ang Ama, at ihanda ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya sa panahon na yon sa pagdating ng banal na Espiritu Santo, at higit sa lahat, buksan ang kanilang isipan sa katotohanan ng salita at katotohanan ng Diyos. Hindi lang tinawag ng Panginoong Jesucristo ang mga tao para humingi ng tawad at magpakumbaba sa kanilang kasalanan. Hindi lang si Jesus nag-inspire sa mga tao, kundi ipinakita niya yung malawak at masaganang pag-ibig ng Panginoon. Jesus didn't came to make bad people good. He came to make dead people alive and living people learners. Diba? So every disciples Jesus called, he taught. Lahat ng disipulo na tinawag ng Panginoong Jesucristo, narinig siya, nakita siya, pero meron silang personal time na tinuturuan sila ng Panginoong Jesus. Hindi lang yung word na tinuruan sila. Pero anong ginawa ni Jesus? He trained them in truth about the kingdom of God. He trained them. Notice the word trained them. The kingdom of God, forgiveness, Father's will, and their identity. Ito yung dahilan kung bakit sila tinawag ng Panginoong Hesus na maging disipulo. Pangalawa, early church as model of learning and living community. Pagkatapos ni Jesus na mabuhay muli at mag-associate siya ng ilang araw sa mga apostles and disciples, bumalik siya sa langit. Pero hindi iniwan ni Jesus ang mga mananampalataya na empty-handed. Na parang tupa na naman naligaw. Kagaya ng sinabi ng Panginoon na ang mga tao ay parang tupa na walang mga pastol. Diba? Hindi tumanggap ang mga apostles ng programs at hindi tumanggap ang mga apostles ng command na magpatayo ng mga mega church. Though ito ay naging outcome na lang ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Pero ang tinanggap nila, walang iba kundi yung command ni Jesus sa Matthew 28 verse 19 to 20 para sa lahat ng Kristiyano at ang banal na Espiritu Santo na pinangako po ng Panginoon. So, makikita po natin na merong fourfold rhythm yung healthy disciples life. So, number 1 is learning the truth through teaching. Number 2 is living in community through fellowship. Number 3 is worshiping together through breaking bread. And number 4, depending on God through prayer. Nakikita po natin itong mga principles na to sa binasa natin kanina sa Acts chapter 2 verse 42. Kita po natin na nauna yung pagtuturo, yung sound doctrine, at everything else follows. Diba? Hindi po ito shallow, shaky teaching. Pero ito po yung katotohanan na hindi lang nanatiling katotohanan, kundi ipinamuhay talaga ng mga mananampalataya. Kaya ito nagkaroon ng impact Kasi naging transformative ito. So hindi lang nanatili na head knowledge, bumaba ito sa puso, kaya nag-produce ng obedience. So, sabi po ng isang theologian, the early Christians were not clever theorists. They were men and women convinced that God has acted in history and their doctrine gave their faith direction and endurance. That's why despite persecution, the church grew because their discipleship was grounded in divine truth, not just emotional enthusiasm. Number 3, Apostle Paul emphasizes doctrine for formation and transformation, not just comprehension and information. So, kung merong nakakaintindi ng kahalagahan ng sound doctrine, si Apostle Paul yun. Makikita natin napakalaking bahagi ng New Testament epistle ni Apostle Paul. Ganun niya pinahalagahan ng sound doctrine. At palagi, lahat ng epistle niya meron siyang reminder pagdating sa
sa katuruan na tinatanggap ng bawat isa at yung kanyang warning sa mga false teachers. Ano po? So, sabi ni Apostle Paul kay Timothy sa kanyang anak sa pananampalataya, watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Grabe na po. Pinapaalalahanan niyo itong young pastor na to. Ingatan mo yung buhay mo. Ingatan mo yung doctrine na tinanggap mo. Magpunyagi ka, magpursigi ka. Kasi pag ginawa mo to, maiingatan mo sarili mo, maiingatan mo yung mga taong nakikinig sa'yo. Tayo, naiisip ba natin yun? Na every time na nagtuturo tayo, yung kapakanan ng mga taong nakikinig sa atin ay nakasalalay din sa mga salitang namumutawi sa mga labi natin. Kaya ba nating bawiin kapag nagturo tayo ng mali? Una, papangunahan tayo ng pride naituro na natin bakit natin babawiin. Pangalawa, papangunahan tayo ng takot. Ano sasabihin nila sa akin? Makikinig pa ba sila sa akin? Pero maiiwasan natin na magturo ng mali. Kung tayo, una ay nakadepende sa banal na spirito at sa salita ng Diyos, at nakikinig tayo doon sa mga taong alam natin nagtuturo din ng tama. Hindi natin kailangang alamin kung ano yung mga tinuturo ng mga taong mali. Kasi kung alam natin ang tama, lahat ng tataliwas sa tama, mali. Mapapansin natin na binigyan ng emphasis ni Apostol Pablo yung pamumuhay at yung doctrine. Dahil magkasama to. Hindi din natin pwedeng paghiwalayin yun. Yung lifestyle natin at yung belief na meron tayo. Kasi yun din yung ituturo natin. Sabi ng isang theologian, we can call people to believe in Christ and then leave them untrained in what belief means. Di pwedeng sabihin sa mga tao, manampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo, tapos hindi na natin sasabihin sa kanila kung ano yung pananampalataya, paano ipapakita yung pananampalataya. Hindi natin sila ititrain sa righteousness ng Panginoon. So, kahit si Paul, sa mga sulat niya, makikita natin, yung Romans, napakagandang pagbulay-bulayan pagdating sa pagtingin natin sa kasalanan at sa masaganang biyayang kaligtasan ng Panginoon. Sa Romans chapter 1 to 11, makikita natin yung theological truth doon. Chapter 1 pa lang, pinakita na sa atin kung ano yung nangyari, bakit ang mga tao naging masama. At nandun, naka-emphasize din na the Word of God is power unto salvation. Sa Romans chapter 12 hanggang 16, kita natin doon yung devotion. Yung Romans chapter 1, verse 1 to 12, yung doctrine. Yung Romans chapter 1 to 11 pala, yun yung doctrine. Romans chapter 12, that leads to devotion and so on. Paano natin may aalay yung buhay natin, di ba? Nakikita natin doon. Pinago na ng Diyos yung puso, yung isipan, ialay natin yung buhay natin at lahat sumunod na doon. So belief leads to behavior, truth leads to transformation, and that's what we call biblical discipleship. Number 4, theological truth as the foundation of spiritual growth. So, sabi dito sa sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 15, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Verse 14, then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching
and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Verse 15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every aspect, in every respect, the mature body of Him who is the head, and that is Christ. Makikita po natin dito sa verses na to that God gives teachers to communicate doctrine. Kasi kahit yung apostles, makikita natin, yung apostles, yung prophets, evangelists, pastors, and teachers, pwede natin silang i-categorize as teachers because they communicate the truth of God, the doctrine. And also the purpose. Ano yung purpose? To equip disciples for ministry. Kaya mayroong mga workers na nagtuturo. It is to equip His people for the works of service so that the body of Christ may be built up. Ito yung kalooban ng Diyos na nag-edify. Diba? Edification para sa church, maging matibay. Pero number one, dapat exaltation na itataas ang Diyos. At kapag ka merong exaltation, merong edification, merong evangelism. Ano yung result? Magkakaroon ng maturity and stability and faith ang mga mananampalataya. So, makikita natin ginamit ni Apostle Paul dito yung image of waves. So, the doctrine protects us from spiritual seasick. Yan. Pag inisip natin, kung may nakasakay na sa inyo sa barko or sa bangka, mas ramdam kapag sa bangka. Nung pumupunta kami ng Ninong Tibong sa Bulkang Taal noon, talagang nararanasan namin yung pag-bermans, malaki ang alon, talagang ang aming bangka ay sumasayaw at di mo alam kung makakarating ka pa dun sa isla ng Alas-as ng Taal Volcano at talagang nakakahilo, di ba? Pero kapag ka meron tayong sound doctrine, ingatan tayo ng Diyos para hindi tayo magpakaliwa kanan sa kung ano-ano yung pinapakinggan natin. So kung walang sound teaching, ang mga Kristiyano, madaling maliligaw, madaling babagsak, mako-confuse at magko-compromise. So Christian faith is not a leap into the dark, it is step into the light, and that light is truth. So the truth stabilizes the believers and it gives shape to love and substance to service. So without doctrine, discipleship becomes sentiment, and with doctrine, it becomes steadfast. Yan. So, biblical foundation of discipleship and doctrine, the doctrine shapes the disciples' identity. So, hindi lang sinasabi na sa atin ng doctrine kung ano yung dapat nating gawin, yung sound doctrine, pero sinasabi din ng sound doctrine kung sino ba talaga tayo. So the doctrine of creation reminds us that we are made in the image of God. The doctrine of sin, the hamartiology, explains why we need grace. The doctrine of salvation, soteriology, tells us who rescued us and how the doctrine of the Holy Spirit teaches us who empowers us daily. So number one, pwede natin i-categorize yan as the doctrine of biblical anthropology. Number four, the doctrine of the church. Ecclesiology shows us we belong to a body, not just ourselves. So this truth shapes identity and identity shapes obedience. Sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 31 to 32, if you abide in my word, you are truly my disciple and you will know the truth and the truth will set you free. So yung word na yon, yung sound doctrine is the word of Jesus Christ, the truth of Jesus Christ, the truth that sets us free. So freedom doesn't come from enthusiasm, it comes from understanding the truth of God. So real discipleship requires real sound doctrine. Ayan. Kita natin yung biblical model. Pwede nyo namang screenshot yan para hindi na natin banggitin. So biblical discipleship is not motivational training, it is formation in truth. So it is learning to think God's thoughts and live in God's ways. We are not called to be religious parrots, but spiritual apprentices, learning to live like masters. Hindi lang natin nire-resound or nire-retell kung ano yung nabasa natin, yung ating
nakita sa ibang mga preachers or theologians, pero nagkakaroon tayo ng pamumuhay na na-train tayo para mabuhay tayo kagaya ng Panginoong Hesukristo at lumalakad tayo sa kung saan yung nilakaran ng Panginoong Hesukristo. Hindi tayo katulad ng parot na nakakatuwa kasi nagsasalita yung parot pero hindi siya pwede mag-preach kasi limited yung words na kaya niya sabihin. Sinasabi niya lang kung ano yung familiar sa kanya, pero tayo, ang Holy Spirit, ang tumutulong sa atin to speak the truth. And that's the foundation of discipleship built on sound doctrine. Kapag ka ang church nakalimutan ng sound doctrine, nagiging mahina ang discipleship. Pero kapag kalimutan naman ng church ang discipleship, yung doctrine naman nagiging lifeless. Kaya hindi natin dapat kalimutan. Kailangan magkaroon ng unity ang doctrine and discipleship para magkaroon tayo ng truth transformation at ang church ay magpapatuloy at walang makakapigil. So the relationship between truth and transformation. How does truth change a person? So we all know who can quote verses, debate theology, and even preach eloquently, but whose lives show very little of Christ's love, humility, or holiness. So may mga tao na maraming alam na verse, mahusay sa debate, maraming alam sa theology, magaling mag-preach, pero kulang sa pagmamahal mula sa Panginoon, sa kababaang loob, at sa pamumuhay sa kabanalan. Yun na nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Kapag ang isang tao, nawala yung kanyang personal time sa Panginoon, at lahat ng Kristiyano guilty dito, mas madaling bumagsak sa kasalanan. Pag masyadong naging focus sa theology, nakakalungkot kasi maraming mga tao na mahuhusay sa theology, mababalitaan natin bumagsak sa ganitong kasalanan at nawala sa ministry. Bakit? Kasi hindi naman yun yung nagpapanatili, kundi ang Diyos ang nagpapanatili. Kaya dapat tanungin natin sa sarili natin, what good is knowing the truth if it doesn't transform us? Madami nga tayong alam pero hindi naman bumababa sa puso natin. Diba? Kalooban ng Diyos na nagsishape yung alam natin sa ating pamumuhay. Hindi lang basta nalaman kundi naranasan. Ano po, magkaiba kasi yung nalaman mo dahil narinig mo sa nalaman mo at naranasan mo. Balikan natin yung story ng women at the well. Sinabi ng mga tao doon sa babae, di na lang kami naniniwala dahil sinabi mo. Naniniwala kami dahil mismo narinig namin, naranasan namin, nakita namin si Jesus. So, hindi man yan yung exact word na nandun sa Bible, pero yun yung thought. Diba? Sound doctrine is not meant to fill the mind alone. It is meant to renew the mind, reshape the heart, and redirect the will. So, the relationship between truth and transformation. The truth transforms because it reveals our reality. The word doctrine simply means teaching, but biblically, it's not just abstract instruction. It's revelation. It's how God shows us what is real. So sabi nga ni Jesus sa John chapter 17 verse 17 sa kanyang prayer, at ito ang the Lord's Prayer, yung John 17, hindi yung Matthew chapter 6. Yung Matthew chapter 6, nandun yung Jesus teach the disciples how to pray. John chapter 17, ito yung the Lord's Prayer talaga. Prayer ni Jesus para sa mga disciples niya, sa mga Christian sa panahon ngayon at sa atin, sa mga Kristiyano sa panahon natin at sa darating. Sanctify them by the truth. Your word is truth. So that word sanctify means to set apart, to purify, to make holy. So how does God do that? So through the truth. Sa pamagitan ng truth, inihihiwalay tayo ng Diyos sa kung ano ang meron sa mundong to. Ang mundo na meron tayo, meron silang tinatawag na they have their own truth. Hindi yung absolute truth. Relative truth, pwedeng sabihin nila, totoo sa akin, hindi totoo sa'yo. Totoo sa'yo, maaaring hindi totoo sa akin, pero hindi may absolute truth. Yung truth na totoo.
sa lahat ng panahon at walang iba kundi ito ang katotohanan ng Diyos. So truth is not merely academic, it is divine reality breaking into human confusion. It shows us what's true about God, what's false about sin, and what's possible through grace. So sabi nga ng isang theologian, truth in the Christian sense is not a set of cold proposition, it is a person who claims I am the truth. When we meet him, our view of the world changes. And that truth is Jesus Christ. Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Kaya napakahalaga ng doctrine. It is how we see the world as God sees it. And when you see reality clearly, you begin to live differently. So number 2, the Word of God ignites transformation. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing or the renewal of your mind. Yung word na transform, alam natin na ito yung madalas gamitin, yung metamorphosis, o metamorpho, ito yung ginamit, same word na ginamit nung si Jesus nag-transfigured sa mountain, nung kasama niya yung 3 niyang disciple. So it means to change from the inside out. 'Di ba? Mayroong pagbabago mula sa loob palabas. At kapag nagbago tayo at binago tayo ng Diyos, yung glow natin nakikita sa buhay natin. Hindi man tayo nagkakaroon ng physical white glow, pero nagkakaroon ng difference yung buhay ng isang Kristiyano na binago na ng Panginoon. So, paano nga ba binabago ng Diyos yung isip natin? Walang iba kundi sa pamamagitan ng katotohanan niya, ang salita ng Diyos. So we can't grow beyond what we know. The Bible doesn't just inform us, it reforms us. Di ba? Nagkakaroon ng reformation. Nagkakaroon ng formation from the inside out. Di ba? Hindi lang nagkakaroon ng information and comprehension. May pinabago si Lord. May sineshape si Lord. May pinapalitan si Lord, may inaalis si Lord. At kapag nakita natin yung transformation na yan, hindi yan self-improvement. Hindi natin kailangan ng mga self-improvement books para magkaroon tayo ng transformed life. Though mahalaga yan, maganda yan, pero hindi dyan nakabase yung buhay natin. Kasi self-improvement ideas fall short. Hindi kasi kaya ng isip nating baguhin yung sarili niya. It is not just about positive thinking, law of attraction, willpower. It is about the miracle of renewal of mind that happens to us when the Holy Spirit uses the truth to reshape our thinking. So yung buhay natin, kapag nanampalataya tayo sa Panginoon, yung utak natin ay parang steering wheel ng ating buhay at ang doctrine, ang sound doctrine, ito yung mapa na inaalis tayo doon sa maling daan o iniiwasan na tayo ay mapahamak. Diba? Siyempre, ang Holy Spirit napakahalaga. Siyang dakilang gabay sa atin. So that's why every disciple must be a student of God's Word because truth is the instrument of transformation. The Holy Spirit applies the truth to the heart. Hindi lang mahalaga, marami tayong memorize na Bible verse, mas okay pa na iilan lang yung Bible verse na sa ulo natin, pero alam natin gamitin yun. Diba po? Kapag ang Bible, wala namang makakasaulo ng lahat nanto eh. Pero pag binasa natin itong lahat, imposibleng wala tayong masasaulo. Yung life verse, kaya sila tinawag na life verse kasi ito yung mga verse na ginagamit ng Diyos para i-remind tayo pag dumadaan tayo sa pagsubok. At ang Holy Spirit, ang divine teacher natin, siya ang nagmo-move ng truth from mind to heart. Pag binago ng Holy Spirit ang utak natin, babaguhin niya yung puso natin. Pag binago niya yung puso natin, babaguhin niya yung pamumuhay natin. Imposibleng hindi yan mangyari. Lahat ng
binago ng Diyos ang isip, binago na ng Diyos ang puso, at binago na ng Diyos ang buhay. Progressive yan. Huwag natin kumpara yung buhay natin sa buhay ng iba. Kumpara natin yung buhay natin ngayon sa buhay natin noon at makikita natin may binago na talaga ang Diyos. Sabi sa John chapter 14 verse 26, "But the helper, the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you." Huwag niyo pong gagamitin tong verse na to para sabihin niyo na hindi ko na kailangan ng fellowship, ng church, ng Bible school, and so on, kasi si Holy Spirit ang teacher ko. Kapatid, mali po. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin para maunawaan kung ano yung laman ng Biblia. Ano po? At ipaalala kung ano yung mga itinuro na sa atin ng Panginoon. Though ang mga apostles, mga disciples, ang original audience nito, applicable pa rin to sa atin. Ano po? Ang Holy Spirit ang dakilang tagapagturo natin. Pero mahalaga pa rin na nag-aaral tayo. Kasi anong i-ignite ng Holy Spirit sa atin kung di naman tayo nag-aaral, di ba? So the Holy Spirit doesn't give us new truth. He illuminates what already has been revealed. Meron lang mga hindi tayo naiintindihan, pero kapag ang Holy Spirit nakialam na sa atin, naiintindihan natin. Hindi yun new revelation, mga kapatid, wala pong new revelation. Ano po? Fresh revelation, sabi ng iba, pero mas maganda kung yung word na illumination, naliwanagan. Hindi po yung salitang kulto. Ibig sabihin po nun, naliwanagan, mas naunawaan, mas naintindihan, na-enlightened. Ano po? So, ang Holy Spirit, ginagawang ang truth, pinipersonalize niya ito sa buhay natin. Idinidiin niya to sa atin, sa konsensya natin, kinoconvict tayo ng Holy Spirit hanggang sa magkaroon ng transformation. Pag may nabasa tayong promises dito, tatanggapin natin. Pag may nabasa tayong rebuke, tutulungan tayo ng Holy Spirit na baguhin yung buhay natin. Ang hirap naman, nagbabasa tayo ng Bible, tapos sabihin natin, kay kumare ang ano nito. Tama-tama to kay kumpare. Masamang dila nun eh. Ay, tama-tama to kay kumare. Hindi kaya mas tamang-tama sa atin. Di ba? Pag ang Holy Spirit ang usap, pag tayo nagbabasa, tayo yung kinakausap. Pero lahat ng natututunan natin, pwedeng gamitin ng Diyos sa buhay ng iba. Sabi ng isang theologian, the Spirit of God, the Holy Spirit, uses the Word of God to make the people of God more like the Son of God. Diba? The Spirit of God, the Holy Spirit, uses the Word of God to make the people of God more like the Son of God. O kaya napakahalaga. Kapag ang theology natin walang pagsama ng Holy Spirit, mapapansin natin, arrogante tayo at walang humility. Nagiging magulo. Palaaway na lang tayo, di ba? So, pag ang Holy Spirit kasama natin, kapag nagbabasa tayo ng Word of God, binabago ng Holy Spirit yung pag-intindi natin sa salita ng Diyos. Nakadepende sa Kanya. So, biblical truth will always lead us towards genuine response and ethical action. Kapag binasa natin ang Bible, di ba? Makikita natin na nandiyan yung mga doctrine. Yung doctrine ng justification, yung election, sanctification. Minsan, ayaw nating pansinin yan eh. Kasi naisip natin may brand yan eh. May pangalan yan ng nag-start ng doctrine. Pero hindi, nandiyan yan sa Bible. Kailangan lang maintindihan natin ano ba talaga yung tinutukoy dyan. Di ba? So, anong pinakamahalaga? As we study the Word of God, we offer our bodies as living sacrifice to the Lord. So, kahit sa mga epistle ni Paul, marami tayong matututunan. Sa Ephesians chapter 1 to 3, pinakita sa atin yung position natin kay Jesus Christ. At sa Ephesians chapter 4 to 6, binanggit dito that therefore, walk worthy of the calling you have received. So, ano ba yung totoo? Right believing leads to right living. Inuulit ko po. Right believing leads to right living. Doctrine fuels ethics.
Theology informs morality and truth produces love. If our doctrine doesn't make us more compassionate, more humble, obedient, then we've misunderstood the doctrine because truth always leads to transformation. Theology without obedience is hypocrisy. Obedience without theology is fanaticism. Only when the two are married do we have maturity. Diba? So, mahalaga yung theology at yung obedience. Yung sound doctrine at discipleship. Pag ikinasal yan, nako, sobrang ganda ng partnership niyan. Huwag mong paghiwalayin. Huwag mong pag-awayin. Huwag mong isipin kung sinong mas magaling. Nagtutulungan yan eh. Walang mas magaling kundi ang Diyos. Partnership. Parang mag-asawa. Partnership. So that's why discipleship and doctrine can never be separated. Truth is what teaches how to love, how to serve, and how to persevere. Diba? Parang 1 Corinthians 13 lang. Number 5, transformed life is the evidence of truth and responded and received. If truth produces transformation, then transformation proves the truth we believe. So in other words, changed lives authenticate truth doctrine. Sabi sa John 8:31-32, if you continue in my word, you are truly my disciple and you will know the truth and the truth will set you free. So ito yung actions niya. Freedom to moral, spiritual, emotional is the result of truth taking root. O kapag nakita ng mga tao yung freedom na yun sa atin, nakita nila yung gospel embodied. Bakit may mga tao na kahit anong pilit natin, hindi natin sila mapasama sa church? Kasi kahit gaano kaganda sabihin natin, kapag di nakikita sa buhay natin, hindi sila naniniwala. Diba? Mas mahalaga pa rin yung ginagawa natin kaysa sa sinasalita. Pero, binabawi ko. Mahalaga yung sinasalita at mahalaga rin yung ating ginagawa. Dapat hindi sila nagko-contradict. Yun. Mas maganda yun. Diba? Kapag sinabi mo mahal mo, pakita mo mahal mo. Diba? Mas mahalaga kasi kapag sinabi natin, makikita din sa ating ginagawa. So the most convincing proof of the gospel is not argument, it is transformation. People need to see what we believe actually works. Pero meron talagang mga tao na merong cognitive resistance. Kahit anong gawin natin, di talaga sila makinig. Okay lang, si Lord naman nagbabago ng buhay. Diba? Hindi natin kailangang pilitin yung mga tao na merong ibang relihiyon para sumapi sa relihiyon na tinatanggap natin. Hindi. Padama lang natin yung pagmamahal ni Jesus. Hindi natin kailangan makipag-away, pero hindi natin kailangang i-single out ang sound doctrine kasi ang tunay na pagmamahal nagtuturo ng tama. Nagtatama ng mali. Yun yung totoo. Pero hindi nagko-condemn. Diba? Kaya nga, may grace eh. Hingin natin sa Lord yung grace na yun. So the early church witness was powerful not because of marketing, but because their doctrine had produced visible holiness. They lived differently, they loved radically, and they endured joyfully. And their doctrine became their devotion. So truth, transformation, in the image of Christ. So transformation is not just about being nicer or more religious. It's about being Christ-like. Basahin nyo na lang yung 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Makikita natin that transformation is not instant but progressive. From glory to glory. Di ba? From glory to glory, walang instant na transformation. Laging may process yan. Mabilis, mabagal, may process pa rin. Kasi bakit? Our God is the God of order. Palaging gusto niya may kaayusan. Palaging may progress. Palaging mayroong visible progress. At ginagamit ng Diyos ang salita niya para i-shape tayo sa image of Christ kung saan makikita natin yung katotohanan ng Diyos. So, when we study Scripture, when we meditate on doctrine, when we apply truth
to temptation, to suffering, to relationship, we are being slowly conformed into Christ-likeness. Sabi ng isang theologian, the Christian life is not about behaving better, it is about becoming different, and that difference begins with knowing the truth. So, that's why we must be lifelong learners of God's truth. Because every truth learned, every verse understood, every doctrine grasped becomes chisel in the hand of the Holy Spirit to carve the image of Christ in us. Grabe na po. Si Holy Spirit parang ano yan, sculptor yan. Ginagamit niya yung salita ng Diyos, yung truth of the gospel para ilabas yung masterpiece na gusto ng Diyos sa atin. Ano yun? Walang iba kundi maging kamukha tayo ni Jesus Christ. Hallelujah. So the cycle of truth and transformation. Number 1, the truth revealed through the scripture and sound teaching. The truth understood, the mind renewed through study. The truth applied, the heart convicted by the Holy Spirit. The truth lived out, transformation visible in action, and the truth multiplied. Others drawn to Christ through our changed lives. So yun po. Yun ang ibig sabihin ng biblical discipleship. Inibigyan tayo ng doctrine, ng roots, at yung transformation, nagbibigay naman sa atin ng fruits. Yan. So when the truth is internalized, transformation becomes inevitable. So the Bible is not meant to be studied for examination, but for transformation. So hindi lang tayo magdudwell sa lectures natin, sa Bible school, or magbabasa tayo ng Bible, kasi may collateral reading, required yan sa OT survey. Hirap magbasa ng OT, ayoko na, haba. Genesis, Exodus, okay pa. Pagdating ng numbers, ano ba to? Puro pangalan na. Skip ko na to. In Jesus' name, patawad Lord. Diba? Ayaw na natin basahin lahat kasi alam niyo po yun, requirements kasi. Pero alam niyo po, kapag ang Bible, na-enjoy natin siya as God's Word, as God's truth, tutulungan tayo ng Lord na everyday ma-appreciate natin yung truth ng scripture. So, kahit nga yung Book of Numbers, kahit daming pangalan nun, may dahilan yun kung bakit nilagay si Lord doon. Sa dinami-dami ba naman ng miracles na ginawa ni Jesus, bakit hindi na lang yung lahat ang nilagay? Bakit yun pang maraming pangalan? May purpose si Lord doon. Makikita natin yun, connected yun sa genealogy na meron sa Matthew chapter 1, di ba? So, ma-appreciate natin lahat ng area ng Bible. Intentional yan. Nilagay ni Lord yan dyan kasi may dahilan yan. Kapag naging aim natin is for transformation, everyday Bible reading natin, iba. Merong pangungusap si Lord sa atin. So, theology is not about passing test. It is about Christ-likeness. Pero mas maganda rin yung bumapasa tayo sa test. Siyempre naman, di ba? Sino ba namang gusto mong bagsak lagi? At yun yung aim natin na kapag ang truth ng Bible, hindi man word for word, maintindihan natin or masaulo natin. Pero yung principle na meron doon, alam natin magre-retain yan. Di ba? Tutulungan tayo ng Holy Spirit. So, sound doctrine as a spiritual care. So, pagka sinabing spiritual care, ano yung naisip natin? Minsan, naisip natin pag sinabing spiritual care, prayer, encouragement, visitation, kape-kape, lomi-lomi. Ayan, kasama yung kaibigan natin na busted. O kaya yung kaibigan natin na scam. Ayan. May mga naghahaha. Ayun, hindi naman kita sa recorded yung haha. Pero alam niyo po, minsan isip natin yun yung spiritual care, di ba? Yung ating, ano ba tawag doon? Counseling. Pero mahalaga yan. Pero alam natin na hindi lang yun yung spiritual care. Di ba? One of the most loving ways to care for someone spiritually is to teach them the truth. Di ba? Sabi ko nga kanina, kung mahal mo, hindi ka matatakot na i-correct siya.
May mga pagkakataon kasi, dahil mahal natin, ayaw nating i-correct eh. Kasi baka masaktan. Baka pag nalaman niya ganito, hindi niya matanggap, mag-friends so over kami. 'Di ba? Family relationship over, ganyan. Pero hindi eh. Pag nakita mong may sakit, ibinibili mo ng gamot. Kahit gaano kapait yung gamot. Kahit gaano kasakit yung proseso ng operation na kailangan. Mahal mo eh. Yun yung spiritual care. Hindi yung basta na lang natin bibisitahin, ayain, tapos i-condemn lang natin o kaya sasabihin natin sa kanya okay lang yan kahit di naman talaga okay yung ginawa niya. Sabihin natin yung truth pero sa pamagitan ng pagmamahal ng Panginoon. Truth is the medicine for the soul. Diba? So, kapag walang spiritual care, nagiging sentimentality lang yung ginagawa natin. Pero kapag may spiritual care, merong spiritual direction. So the greatest act of compassion is not to make people better, but to help them live better in the light of truth. Kaya nga napakahalaga po ng sound doctrine para sa spiritual care. So, paano ba natin magagamit yung sound doctrine as spiritual care? Number 1, doctrine protects the flock. Si Paul, palagi niyang binabanggit yan. Sa Acts chapter 20, sabi niya, sa mga elders sa Ephesus, keep watch over yourselves and all the flocks which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherd of the church of God which he bought with his own blood. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and you will not spare the flocks, di ba? Pinaalalahanan na ni Apostle Paul. Sabi nga ni Ninong Danny nung expository webinar, mababalikan niyo pa yun kasi nasa YouTube yun, hindi ko lang alam kung saan na-upload. Pero ang sabi niya doon, ang best way para ma-counter attack mo yung false teachings, mas palakasin ng pagtuturo ng sound doctrine o pagtuturo ng tama. Na totoo yun. Totoo yun. Di natin kailangan sabihin sa kanila lahat ng mali. Pero ituro natin sa kanilang tama kasi pag alam nilang tama, maingatan sila sa mali. Diba? Ito yung way of defense, hindi yung makipaglabang ka, makipagbangayan ka, hindi. Basta alam mo ang tama. Lahat ng lalabas doon, mali na. Lahat ng magiging contradicting doon sa sound doctrine na yun, mali. At syempre yung discernment through the Holy Spirit. Ito yung paraan para maging safe ang flocks na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon para hindi sila ma-deceive, hindi sila ma-spiritually abused, ma-spiritually harmed. Diba? So sabi ng isang evangelist, error is not harmless, ideas have consequences, and wrong ideas about God have eternal ones. Yan matindi. Diba? Kapag mali yung pagkakaintindi natin, so dapat nating maintindihan, delikado. At kapag ka ang church na wala yung sound teaching, nagiging mahina ang church. At madaling pumasok yung mga false teachers. Kaya sa mga mahihilig po mag-invite dyan ng mga speaker. Bago po kayo mag-invite ng preacher, walang masama. Alamin nyo yung kanilang stand sa mga major sound doctrine na atin pong pinananampalatayanan. Kasi pag yan po, nagsalita sa church natin, mahihirapan tayong magbawi. Ingatan natin. Naranasan ko na po yan na may mga ilang instances na may mga youth tayo na isinama dun sa isang organization, ng isang bagong youth na masigasig. Anong ginawa ko? Pinersonal kong kausapin yung masigasig na kabataan na yon. Pero ginawa ko yun ng may pagmamahal. Kasi concerned din ako sa kanya. Mahal ko siya bilang kabataan, kapwa mananampalataya at natutuwa ako sa sigasig niya pero hindi niya alam na yung sinusundan niyang doktrina mali. 'Di ba? Yung doktrina pinanggalingan niyang church ay naniniwala na kahit mga patay pwede pang maligtas. Grabe 'yun. Sinama yung mga youth doon at ang gusto lang naman nila ay fellowship. Wala namang masama doon. At nakita ko, maganda ang intensyon pero mali ang aksyon. Anong dapat kong gawin bilang pastor? Kausapin ng taong to ng may pagmamahal kasi alam ko gagamitin siya ng Panginoon. Bago ko gawin yon, pumunta ako sa chairman ng GBB kay Reverend Bonggehon. Pumunta ako ng
Balayan yata yun or Nasugbu, hindi ko na maalala kung saan ako na church na nagpunta, parang Balayan yata. At talagang kasulok-sulukan pa ng ng Balayan yung pinuntahan ko. Pero may malaking church doon at yun pala ay ah, meeting ng mga chairman ng mga ministerial sa Batangas. At doon ko kinuha yung stand nila dito sa doctrine na ito na pwede pang maligtas ang mga patay at bakit hindi natin dapat tanggapin ito. Binasa ko yun, pinag-aralan ko yun, pagkatapos kinausap ko yung kabataan, sinama ko siya sa 7-Eleven at inappreciate ko yung kanyang kasigasigan at sinabi ko sa kanya, mali yung ginawa mo, hindi dahil sa hindi ka lang nagpaalam sa akin, kundi dahil mali yung turo ng ganitong simbahan. At salamat sa Diyos. Yung kabataan na yun, naging receptive siya sa teaching at sa correction. At biyaya ng Panginoon, pag bumabalik siya dito sa church, ay nagiging katuwang siya dito sa church natin. Hindi siya na-offend. Hindi ko rin siya pinagalitan ng sobra. Pero alam mo yon, yung rebuke na mayroong pagmamahal, ang halaga. Kasi flock ng Diyos yan eh. Tagapag-alaga lang tayo. Huwag nating hayaan na may mga tao na basta na dumating sa atin, mahusay, leader ng ibang church, pagdating sa atin, gusto na daw magpa-umbrella sa atin, ilalagay agad natin sa leadership. Wag po, wag po. Maghinay-hinay tayo. Sound doctrine protects the flock. Alamin natin, i-train natin, maging discerning tayo, maging patient tayo sa Panginoon. Mahalagang spiritual care, lalo na kapag meron doctrinal clarity. Hindi tayo pwedeng mag-shepherd ng mga tao kung hindi natin alam kung paano sila iingatan spiritually. Pero hindi ko po sinasabing wag tayo mag-shepherd. Ano? Ang ibig ko po sabihin, ihanda natin sarili natin. So doctrine nourishes the soul. Si Paul, ang hilig niya gumamit ng mga metaphor eh. Ang hilig niya gumamit ng mga idiomatic expressions. Dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 6, ang sabi niya dito, if you point these things out, to the brothers and sisters who will be a good ministers of Christ Jesus, nourished on the truth of the faith and the good teaching that you have followed, 'di ba? So, trinato ni Paul ang sound doctrine as nourishment or spiritual food na masustansya. 'Di ba? Hindi basta lang nagpakain ng pakain, 'di ba? Oh, salamat sa Lord. Ang dami na ngayong mga ready-made outlines, may mga books na pwede nating gamitin 'yan. At si Pastora Jen, palagi nga akong ina-encourage, Pila, bakit ba ayaw mong gumamit ng mga ibang books? Ikaw, wala ka bang tiwala dun sa mga author na sabi ko, hindi naman sa wala. Meron lang akong series na sinusunod, binabasa. Pero kapag gagamit ako, katulad nitong mga pinag-aaralan natin, galing to sa ibang mga libro, sa mga ibang mga authors, at sa ating mga pag-aaral, di ba? Napakahalaga na binabalikan natin at pwede natin siyang aralin at mas gawing relevant sa ating pagtuturo. Hindi yung basta andyan na, okay, dala ko sa Bible study, okay na to. Pag buklat mo, naku po, hindi ko pala to pwedeng ituro. Hindi angkop sa pangangailangan nila, di ba? Huwag nating sanayin yung mga flocks na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na palaging instant food yung pagkain na meron sila. Bigyan natin ng time na mag-aral, mag-prepare ng nourish na pagkain sa kanila. Pagka nagkulang sa spiritual nourishment ang ating church, maging spiritually malnourished din sila. Hindi sila magiging malakas, hindi sila magiging malusog. Magkakaroon ng problema yung kanilang growth. So, you can't live off emotional excitement. You can stay strong on spiritual junk food. And what you believe determines how you grow. Diba? Hindi pwede na. Alam niyo po, kung kami bilang mag-asawa, meron kaming natutunan sa mga anak namin. Lahat ng pagkain nila, dahil bata pa sila, nakasalalay kung paano namin piniprepare. Masustansya ba yan? Malinis ba yan? Safe ba yan sa kanila?
bilang mga magulang, natutunan namin na napakalaki ng responsibility namin para sa pagpapalaki sa mga anak namin. Kung ano yung kakainin nila, pwedeng makaapekto sa kanila, sa paglaki nila at sa kalusugan nila. Pero isa, ang pinaalala din sa amin ng Panginoon. Sabi ko nga kay Pastora Jen, lahat ng allowance natin, binili na natin ng vitamins, nagpe-prepare tayo ng pagkain, bakit nagkakasakit pa rin sila? Alam niyo po, isa yung in-impress sa amin ni Lord. Kasi si Lord ang nagpapagaling kapag nagkasakit sila. Ginagawa namin yung bahagi namin. Nakita namin kahit yung mga si Joash at si Sebi, mapapayat sila, hindi naman katulad ng ibang batang malalaki, pero masigla sila. At kung magkasakit sila, salamat sa Diyos, pinapagaling sila ng Panginoon. Ganon din sa church. Kahit tinuro na natin lahat, nag-aral na tayo ng matindi. Bakit may mga matitigas pa rin ng ulo, may mga taong... Pero alam niyo po, lahat ng limitations na nakikita natin, pabalik lang tayo para lumuhod sa Panginoon at kilalanin na siya nakakaalam ng pinakamabuti. Na magtiwala tayo sa Kanya, pero hindi natin i-neglect yung duty natin na maghanda ng masustansyang pagkain. At alam niyo, isang magandang bagay, kasi nagluluto kami ng gulay para sa kanila, nakakakain din kami ng gulay. Ganyan pag nagdi-disciple tayo eh. Akala natin sila yung tinuturuan natin, pero ang totoo, tayo ang masigit na tinuturuan ng Panginoon. So you can't disciple people into maturity on slogan sound bites. You need scripture-rich teaching that fills their minds and feed their hearts. Yan. So pagka gusto natin na maging mabuting pastor, disciple maker, ay hindi lang i-comfort palagi ang mga tao. Kailangan pakainin natin sila ng salita ng Diyos na makakatulong sa kanila. Hindi palaging gatas. Yan, mga anak namin nagsimula sa gatas, kumain ng medyo matigas. Ngayon, marami na silang ngipin. Dati, mari-mari lang sila. Ngayon, kumakain na silang Chips Delight. Di ba? Kumakain na sila ng karne. Pero niluluto namin ng mas malambot. Naalala ko si Sebi, si Joash. Pag matagal silang ngumanga, kasi nginunguyan nila, hindi nila manguyan ng maayos yung manok, di sila kakain ng sunod na subo. Pag di na talaga nila kaya, idudura nila kasi matigas. Alam natin na mayroong panahon para sa lahat, sa mga tatanggapin po nila na sound doctrine. Kailangan may progress. Bilisan ko po itong part na to para kayanin pa ng oras natin. So, number 3, doctrine heals confusion and restores order. So, doctrine doesn't just protect and nourish, it heals. Yan. Pagka may sound doctrine, nagkakaroon ng healing. Yan. So, sa Titus chapter 2 verse 1, isa na naman sa mga anak sa pananampalataya ni Paul or partner sa ministry, si Titus, sabi dito ni Paul, teach what accords with sound doctrine. Yan. So, yung sound doctrine, ang ibig sabihin po nito ay healthy teaching. Ito yung pinanggalingan ng word natin na hygiene. So, doctrine is not just to correct, but it is curative. So, it cleanses the mind from lies, restores health to the soul, and aligns believers to God's order. False doctrine, on the other hand, infects and weakens the church. It creates division, confusion, and spiritual illness. And so, ang false teaching, para yung spiritual junk food. Hindi na nga nakakatulong, nagbibigay pa ng sakit. Diba? Parang sa panlasa natin, masarap, parang ang bilis makabusog, pero anong mangyayari sa atin pag nagtagal? In the long run, it leaves us malnourished and sick and weak. Yan nangyayari sa junk food eh. Masarap sa dila, masarap sa pakiramdam, pero in the long run, hindi pala healthy sa katawan. So that's why we must teach sound doctrine as part of discipleship because truth brings healing. And a heart that believes rightly is a heart that can live rightly. So, number 4, doctrine cultivates pastoral wisdom and care. Truth, turn the lens
towards the leader and disciple. So, sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. So, ang pastoral care nagre-require ng accurate biblical understanding. Hindi tayo makakapag-guide ng mga tao kung ang tinuturo natin ay half-truth lang. 'Di ba? Kailangan yung wholeness ng truth ay tinuturo natin. Yung focus natin, yung lens natin, yung ating pagtingin, dapat nakatingin tayo dun sa whole truth, sa absolute truth. At ito yung tinuturo natin sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang sound doctrine, tinutulungan tayo para ma-discern natin at ma-confront natin at ma-comfort din natin kung ano yung dapat. So kaya ini-encourage ng Diyos na merong tayong grace when we call to repentance. Hindi lang basta, maimpyerno ka. 'Di ba? Paunawa natin yung pag-ibig ng Diyos, balanse sa consequence ng sin, pero meron pa ring biyaya ang Panginoon. So love without truth loses its anchor. Truth without love loses its audience. And last, at itutuloy po natin next lesson yung lalagyan po natin ng part 2 kasi hindi po natin kayang tapusin yung iba. Loobin ng Lord, may masundan po natin itong lecture po na to. So doctrine shapes a healthy, caring community. Sound doctrine doesn't just care for individuals, it creates a culture of care within the church. When truth is taught consistently and lived authentically, the church becomes a safe place. People don't just attend services, they find shepherding. A doctrinally grounded community knows how to handle, number 1, sin with grace and accountability. Number 2, doubt with patience and truth. Number 3, suffering with theology, not cliches. Number 4, differences with charity and clarity. Sabi ng isang evangelist, a healthy church is not defined by its programs but by its people, grasps of grace. So, makikita po natin na kapag ka merong sound doctrine, meron pong pagkakaisa, meron pong tunay na pagkalinga. Ayan. At kapag ka nagtuturo tayo ng sound doctrine, ito po ay nangangahulugan na meron talaga tayong totoong spiritual care. So, doctrine without love can become harsh. Care without doctrine can become hollow. We need both. We need both doctrine and we need also discipleship. So, sabi ni Paul, I came to you in weakness and fear and trembling and with much trembling. And sabi nga din niya, we preach Christ crucified. So, pinakitaan ni Paul na hindi rin siya perfect, 'di ba? Pero pinakita rin niya na meron siyang truth na tinuturo. Hindi perfect in a sense na meron siyang weakness, fear, and trembling, 'di ba? Ibig sabihin nandun yung submission niya pa rin sa Panginoon. And at the same time, yung boldness to preach the truth kahit na merong mga ganung bagay. So, ang ibig sabihin ng doctrine of spiritual care, ito yung truth delivered through tenderness, conviction, seasoned with compassion. So, loobin ng Lord, yung pagtutuloy po ng lecture na ito, may sunod po natin sa susunod na pagkikita po natin, or kung loloobin ng Lord, may record ko din po ay i-upload ko dun para tuloy-tuloy po natin na mapag-aralan. At nawa po, mag-ignite sa puso natin yung pagde-disciple at yung pagtuturo ng truth ng Panginoon, yung sound doctrine sa mga churches na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sige. Excuse po. Sige po, tayo ay manalangin na.
Ay po yung muko. Aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat binukas mo ang aming puso at isipan sa kahalagahan ng discipleship, ng sound doctrine, at nawa habang mas lalo naming naunawaan ang mga bagay na ito, mas lalo naming italaga ang aming mga buhay sa iyo, at Lord, lahat ng pinagkatiwala niyo po sa amin, turuan niyo po kami na alagaan sila ng may buong katapatan, mapakain sila ayon sa katotohanan ng iyong mga salita ng meron din pong kaayusan. At kami rin po mismo, Panginoon, tulungan niyo po kami. Lord, disciple us, Lord. Teach us. Teach us, Lord. Teach us, Holy Spirit. We depend on you. We surrender on you. Lord, Holy Spirit, help us to obey the will of the Father. Salamat, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa aming pag-evangelize at sa mga churches na kinabibilangan namin, walang iba, Panginoon, kaming hingan, Panginoon, ng lakas, kakayahan, kundi ikaw lamang aming Diyos. At nawa, mangyaring palaging dakilang kalooban mo. Nawa sa lahat ng aming gagawin at sasabihin, walang ibang maitaas, maparangalan at mapapurihan, kundi ikaw lamang aming Diyos. Salamat po aming mabuting Ama, sa kapangyarihan, pakikipisan at patnubay ng banal na Espiritu Santo, inaangkin po namin ng tagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.